Ako si Lira, 14 na taong gulang, at ang aking pinsan na si Joanne, 15. Sa aming murang edad, kami nakaranas ng isang kaganapan na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Isang gabi, habang kami naglalakad pauwi mula sa bahay ng aming lola sa bukid, napansin naming may kakaibang liwanag sa kalangitan. Hindi ito ang karaniwang bituin, ito'y naglalabas ng kakaibang enerhiya na tila humihila sa amin papunta rito. Ang liwanag nito'y naglalakbay sa gitna ng mga ulap, tila may buhay at layunin. Joanne, ano yon? Tanong ko habang hinahawakan ng kanyang braso. Di ko alam, Lira. Parang may kakaiba rito. Tugon niya, halatang kinakabahan, ngunit bakas ang matinding pagnanasa na malaman kung ano ang liwanag na iyon. Habang kami naglalakad, ang liwanag ay unti-unting bumaba sa lupa, na tila sumasalamin sa aming mga hakbang, hanggang sa kami makarating sa isang lugar na dati hindi namin napapansin. Isang bahagi ng kagubatan na parang may sariling mundo. Sa gitna ng kagubatan, naroon ang bituin na ngayon ay nag-anyong isang maliit na bola ng liwanag. Lumilipad ito sa hangin, naglalabas ng malamig na ningning na tila nagbibigay ng kapayapaan, ngunit kasabay nito'y may dala ring hiwaga. Sa kabila ng takot, kami humakbang palapit, dinadala ng kuryosidad. Paglapit namin, biglang bumukas ang isang pintuan sa hangin. Isang portal na naglalaman ng mga imahe ng isang lalaking tila nawawala. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang mga mata'y tila naghahanap ng tulong. Joanne, tingnan mo! Bulalas ko habang tinuturo ang portal na naglalaman ng mga larawan ng lalaki. Ano ang gagawin natin? Dapat bang pumasok tayo? Tanong ni Joanne. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at excitement. Habang kami nagdadalawang isip, biglang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa liwanag. Kayo ang napili. Kayo ang susunod na magiging gabay. Hanapin ninyo ang nawawalang tao. Ang inyong kapalaran ay nakatadhana. Ang mga salita ay tumagos sa aming mga puso na tila nagbibigay sa amin ng responsibilidad na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng takot, naramdaman namin ang isang kakaibang tapang na nag-udyok sa amin para pumasok sa portal. Handa ka na ba, Joanne? Tanong ko, habol ang aking hininga. Sabay tayong papasok, Lira. Sama-sama natin itong harapin. Sagot niya, ipinapakita ang tapang na nagmumula sa aming pagkakaibigan. Habang kami pumasok sa portal, bigla kaming nagtaka nang kami bumagsak sa isang lugar na ganap na naiiba. Ang paligid ay puno ng mga puno na may kakahuyan na parang sa ibang daigdig. Ang hangin ay mabango, puno ng mga bulaklak na hindi namin kilala. Ngunit higit sa lahat, kami nagulat na nakita namin ang lalaki mula sa mga larawan. Nakatayo sa harap namin, ang kanyang mukha'y puno ng pag-aasa. Nasaan ako? Tanong niya, halatang nalilito ngunit may halong pag-asa. Sa aming paligid, ang mga liwanag mula sa bituin ay nagsimulang umikot na tila nagbibigay ng proteksyon sa amin. Subalit sa kabila ng kagandahan, may naramdaman kaming panganib na papalapit, isang aninong naglalakad sa likod ng mga puno. Kami nagkatinginan ni Joanne, alam namin na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Hindi ko akalain na ang simpleng paglalakbay na ito sa kagubatan ay magiging simula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Habang naglalakad kami ni Kiko, ang aking pinsan, sa makapal na damuhan, patuloy na umaaligid ang malamig na hangin na tila ba may daladalang misteryo. Sa bawat hakbang namin, ang mga bituin sa langit ay tila bumubuo ng isang mapa, isang gabay patungo sa kung saan. May nararamdaman ka bang kakaiba, Ana? Tanong ni Kiko habang pinupunasan ng pawisang noo. Tumango ako. Oo, Kiko, parang may nagtutulak sa atin sa direksyon na ito. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may tinig na bumubulong.
Parang ang mga bituin mismo ang nag-uusap, kumikislap ng mas maliwanag sa tuwing kami aalis sa itinakdang landas. Nagpatuloy kami sa paglalakad at hindi nagtagal ay nakarating kami sa isang bahagi ng kagubatan na hindi namin nagisnan noon, isang lihim na parang. Sa gitna nito ay may isang matandang babae na nakaupo sa isang lumang baul. Ang kanyang buhok ay puting-puti na parang ulap at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng buong kalangitan. Nakangiti siya sa amin na parang matagal na kaming inaasahan. Magandang gabi, mga bata, bati niya sa amin. Ako si Aling Sinta at matagal ko nang hinahanap ang nawawalang bituin. Nagkatinginan kami ni Kiko, parehong naguguluhan. Anong ibig ninyong sabihin, Aling Sinta? Tanong ni Kiko. Ang bituin na gumagabay sa isang nawawalang tao ay hindi basta-basta nakikita, paliwanag niya. Ito ay lumilitaw lamang sa mga may pusong dalisay at layuning tulungan ang kapwa. Sa likod ng kanyang sinasabi ay may misteryosong sinag na biglang lumitaw sa kanyang mga kamay. Isang maliit na bituin, kumikislap ng maliwanag, tila ba nabuhay mula sa kanyang mga palad. Ito ang bituin na inyong hinahanap. Ito ang magbibigay liwanag sa daan patungo sa taong nawawala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, takot o pagkamangha. Pero isa lang ang sigurado, hindi kami nagkamali sa aming tinahak na landas. Ngunit may kailangan kayong gawin, dagdag ni Aling Sinta. Ang bituin na ito ay may kapangyarihan, ngunit hindi ito basta-basta magagamit. Kailangan ninyong ipakita ang inyong katapangan at kabutihan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinabi. Alam kong hindi madali ang aming tatahakin, pero para sa isang pagkakataon na makakita ng totoong mahika, handa akong subukan. Hinawakan ni Kiko ang aking braso. Ana, kaya natin to. Magiging tama ang lahat. Ngumiti ako sa kanya na parang sinasabing hindi kami magpapatalo. Sa gabing iyon, habang ang bituin ay patuloy na kumikislap sa aming harapan, nagsimula kaming maglakbay. Sa bawat hakbang, ang liwanag ng bituin ay nagiging gabay namin. Ipinapakita ang landas na puno ng mga damo at puno. Habang naglalakad kami, nararamdaman ko ang kakaibang kapangyarihan na pumapalibot sa amin. Parang may mga anino na sumusunod sa amin. Ngunit sa tuwing babaling kami, wala kaming makikita kundi ang katahimikan ng kagubatan. Sinabi ni Aling Sinta na ang bituin ay nagdadala ng mahika na makapagbabago sa amin, ngunit hindi ko lubos maisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa wakas, nakarating kami sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng mga lumang puno. Sa gitna nito ay may isang maliit na kubo, tila ba itinayo mula sa mga kwento ng engkanto. Sa loob, isang tao ang nakaupo, tahimik at tila nawawala sa kanyang sariling mundo. Narito na ang nawawalang tao, bulong ni Kiko, na sininyasan akong lumapit. Ngunit sa paglapit ko sa kubo, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ang tao sa loob ay biglang tumingin sa amin at sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may nakatagong lihim, isang bagay na hindi ko inaasahan. Bakit kayo narito? Tanong niya sa tinig na puno ng pagkalito. Hindi ninyo dapat ako makita. Ngunit bago pa man kami makasagot, ang bituin na hawak ni Aling Sinta ay biglang kumislap ng napakaliwanag. At sa isang iglap, ang taong ito ay biglang naglaho. Naiwan kaming nagtataka sa kung ano ang nangyari. Ang kubo ay naging abo at kami ay natigil sa gitna ng kagubatan, naguguluhan sa kung ano ang aming nasaksihan. Ano ang lihim ng nawawalang tao? At bakit biglang naglaho ang kubo? Habang naghahanda na kaming bumalik sa parang, isang boses ang biglang bumulong mula sa mga anino, nagsasabing, hindi ito ang katapusan. Ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Nagkatinginan kami ni Kiko, parehong naguguluhan, ngunit alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos.
Sa likod ng lahat ng hiwaga, isang bagong yugto ang naghihintay. Hindi ko pa rin maipaliwanag ang nararamdaman ko noong gabing iyon. Habang nakatayo kami ni Lila sa gitna ng masukal na gubat, ang liwanag mula sa bituin ay tila nagiging mas malinaw, mas maliwanag. Parang may buhay ito. Ang malamlam na asul na sinag nito ay gumuguhit ng daan sa pagitan ng mga puno, sinasabing may patutunguhan kami. Sa kabila ng takot, hindi namin mapigilan ang sarili naming sundan ito. Sigurado ka ba dito, Adan? Tanong ni Lila, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang tinig. Tumango ako. Walang ibang paraan para malaman. Kung totoo nga ang sabi ni Lola, ang bituing ito ang magdadala sa amin sa nawawala. Naaalala ko pa ang kwento ni Lola tungkol sa bituing gumagabay. Sabi niya, minsan daw sa ilalim ng pinakamadilim na gabi, may lilitaw na mahiwagang bituin na hindi lang nagsisilbing liwanag sa dilim, kundi tagapagturo rin sa mga kaluluwang nawawala. Hindi ko naisip na makikita namin ito ng personal. Pero narito kami ngayon, sa gitna ng isang hindi pamilyar na gubat, sinusundan ng isang bituin na parang alam nito kung saan kami dapat pumunta. Habang naglalakad kami, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balit ko. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng aming mga yapak sa tuyong mga dahon. Ang bituin ay nagpatuloy sa paggalaw, tila isang mabagal na pagindayog sa hangin. Minsay humihinto upang hintayin kami. Minsay mabilis na gumagalaw na parang nagmamadali. Adan, tingnan mo, bulalas ni Lila sabay hila sa braso ko. Tumingin ako sa direksyong tinuturo niya. Sa di kalayuan, may isang makipot na daan na tila nililok ng bituin. Ang mga puno sa gilid nito ay nakabaluktot, parang sinadyang gawin upang bumuo ng arko. Ang liwanag ng bituin ay tila nagbabalot sa daan, na para bang ito lang ang dapat naming tahakin. Wala nang atrasan, sabi ko, pilit nilalabanan ng kaba sa dibdib ko. Dahan-dahan kaming pumasok sa daan. Ang hangin sa paligid ay tila mas naging mabigat at ang katahimikan ay mas naging nakakabingi. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming naglakad, maaaring ilang minuto, maaaring oras, pero parang ang mismong oras ay tumigil. Ang bituin ay patuloy na gumagabay sa amin hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing. Dito, ang bituin ay huminto. Sa gitna ng clearing ay may isang lumang balon na papalibutan ng mga lumang ugat ng puno. Ang balon ay mukhang matagal nang iniwan. Basag-basag ang mga batong nakapalibot dito at ang bukana nito ay natatakpan ng makapal na moss. Ang bituin ay lumutang sa ibabaw ng balon, tila hinihintay ang gagawin namin. Bakit tayo dinala dito? Wala namang tao, tanong ni Lila, halatang nababalisa. Baka nasa loob ng balon, sagot ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero lumapit ako sa balon. Ang bituin ay tila mas sumilaw habang papalapit ako, na para bang inaanyayahan akong tumingin sa loob. Sumilip ako sa balon. Sa una, wala akong nakita kundi kadiliman. Pero habang mas tumatagal ang pagtitig ko, unti-unting lumitaw ang isang bagay, isang hugis, isang anino. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may naramdaman akong presensya na nagmumula sa loob nito. Adan, anong nakikita mo? Tanong ni Lila, halatang hindi rin mapakali. May tao sa loob, sagot ko, halos bulong. Hindi ko alam kung paano, pero may naroon. Bigla, ang bituin ay bumaba sa balon at ang liwanag nito ay sumilaw sa loob. Ang kadiliman sa balon ay nawala at ang anino ay naging malinaw. Isang lalaki ang naroon, matandang lalaki, nakaupo sa gilid ng balon, mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, parang natutulog, pero ang ekspresyon niya ay puno ng sakit, lungkot at pagod. Adan, sino siya? Tanong ni Lila, pero bago ako makasagot, bumukas ang mga mata ng lalaki. Ang kanyang tingin ay diretso sa akin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang wave ng emosyon.
Hindi ko maipaliwanag, pero parang nakikita niya ang bawat lihim na itinago ko. Parang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Natagpuan niya rin ako. Sabi niya, ang tinig niya ay malamig pero malalim. Parang isang alingawngaw na bumalot sa paligid. Pero hindi niyo alam kung ano ang nagawa niyo. Napalunok ako, hindi makapagsalita. Si Lila ay napaatras, halatang takot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang nangiti niya ay hindi kaaya-aya. Ito ay puno ng misteryo na parang may lihim siyang alam na hindi namin kayang intindihin. Ang bituin ay hindi palaging gumagabay sa tamang landas. Minsan, ito ay nagdadala sa inyo sa mas malalim na kadiliman. Bago pa kami makagalaw, ang bituin ay bigla na lang sumabog ng liwanag. Napakaliwanag na napapikit kami. Nang dumilat ako, wala na ang bituin at wala na rin ang lalaki. Ang balon ay mukhang normal ulit, walang anuman sa loob. Pero may isang bagay na naiwan. Isang maliit na piraso ng papel sa gilid ng balon. May nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan. Adan, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lila, ang boses niya ay puno ng takot. Tumingin ako sa papel at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa balikat ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod pero alam kong hindi pa tapos ang kwentong ito. At sa likod ng isipan ko naroon ang tanong. Sino ang lalaki at bakit parang mas mapanganib ang landas na tinatahak namin? Pagkaraan ng ilang araw, ang paglalakbay namin ni Kuya Lando ay tila naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na gawain. Naging pamilyar na sa amin ang mga landas at puno sa paligid, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na matagpuan ang bituin na gumagabay sa nawawalang tao. Minsan, sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking balat. Ang hangin ay tila may dala-dalang lihim at ang mga dahon ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan. Kuya, nararamdaman mo ba yon? Tanong ko habang patuloy na naglalakad. Tumigil si Kuya Lando at tumingin sa akin, ang mga mata ay naglalagablab sa kuryosidad. Oo, parang may kakaibang enerhiya, sagot niya. Nagpatuloy kami hanggang sa narating namin ang isang maliit na burol. Sa tuktok nito ay nakita namin ang isang puno na tila may kakaibang liwanag. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan at ang mga ugat nito ay tila kumikinang sa kadiliman. Ito na kaya ang hinahanap natin? Tanong ni Kuya Lando. Ang boses ay puno ng pag-asa. Lumapit kami sa puno at habang ginagawa namin iyon, narinig namin ang malamyos na awit na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang awit na ito ay punong-puno ng damdamin, kalungkutan, pag-asa at pagnanasa. Ang bawat nota ay tila bumabalot sa aming mga puso at sa hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman namin ang tawag na pumukaw sa aming kaloob-looban. Habang nakatayo kami sa harap ng puno, biglang may lumitaw na liwanag mula sa mga ugat nito. Ang liwanag na ito ay nag-anyo ng isang hugis, isang bituin na kumikislap sa dilim. Ito na nga iyon, bulalas ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang bituin ay tila may sariling buhay, naglalakbay ito pataas na para bang inaanyayahan kami na sundan ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Kuya Lando. Hinawakan niya ang aking kamay at sabay kaming sumunod sa bituin. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga tunog ng kagubatan ay tila naglaho, napalitan ng katahimikan na puno ng pag-asam. Nang makalapit kami sa bituin, biglang lumitaw ang isang figura mula sa likod ng puno. Isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok at ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan ng sanlibutan. Kay tagal ko na kayong hinihintay, sabi niya, ang boses ay tila nagmumula sa lupa. Ako si Mang Celso
ang nawawalang tao na hinahanap ng bituin. Hindi ko magawang magsalita sa una. Ang lahat ng ito ay tila isang panaginip, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Bakit ka namin hinahanap, Mang Celso? Tanong ni Kuya Lando. Ang boses ay puno ng kuryosidad. Ngumiti si Mang Celso at ang kanyang ngiti ay nagdala ng kakaibang init sa malamig na hangin. Ang bituin ay isang gabay hindi lamang para sa akin, kundi para sa inyong lahat. Ito ay naglalakbay upang ipakita ang daan sa mga nawawalang kaluluwa, sa mga taong naliligaw sa kanilang landas. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit kayo narito. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila bumabalot sa amin. Ang bituin ay hindi lamang para kay Mang Celso, kundi para sa amin din, isang gabay upang mahanap ang aming sariling daan sa buhay. Ngunit bakit kami, Mang Celso? Ano ang kahulugan nito para sa amin? Tanong ko, ang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang nangiti ay may halong misteryo. May lihim na nakatago sa ilalim ng punong ito, isang bagay na magbabago sa inyong buhay, magpakailanman. Ngunit kailangan ninyo itong matuklasan sa inyong sariling pamamaraan. Habang iniisip ko ang kanyang mga salita, biglang narinig ko ang pagkaluskos sa likuran. Lumingon kami ni Kuya Lando at sa aming pagkagulat, nakita namin ang isa pang figura, isang batang babae na tila sabik na makalapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ang kanyang mukha ay nag-uumapaw sa kagalakan. Mang Celso, kayo ba ang hinahanap ko? Tanong niya, ang boses ay puno ng pananabik. Ngumiti si Mang Celso at tumango, ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang lumabo ang ilaw ng bituin. Ang mga kulay nito ay nagumpisang magbago at ang paligid ay tila nagkaroon ng kakaibang anyo. Ang mga puno ay nagsimulang mag-ugong at ang lupa ay tila nagbigay ng babala. Kuya, ano ang nangyayari? Tanong ko, ang boses ay puno ng takot. Sa isang iglap, ang bituin ay sumabog sa liwanag at ang mundo sa paligid namin ay tila nagbago. Kami ni Kuya Lando ay nagkatinginan. Alam naming may malaking pagbabago ang nagaganap, isang twist na hindi namin inaasahan. Sa likod ng liwanag, naramdaman namin ang pagdating ng isang bagong yugto, isang kwento na puno ng misteryo at pag-asa. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon nang makilala namin ang bituing gumagabay sa amin sa aming paglalakbay. Ako si Lila at kasama ko ang pinsan kong si Thomas. Simula nang mawala si Tito Andres, ang aming pinakamamahal na tiyo, sinubukan naming hanapin siya sa bawat sulok ng aming bayan. Mula sa kabundukan hanggang sa dalampasigan, tila walang bakas na magdadala sa amin sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Thomas sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, napansin namin ang isang kakaibang liwanag mula sa kalangitan. Ang bituing iyon ay hindi tulad ng iba. Ito'y tila gumagalaw at kumikislap sa kakaibang paraan, para bang ito'y nag-uusap sa amin. Lila, tingnan mo iyon, bulong ni Tomas sabay turo sa bituin. Para bang may sinasabing lihim. Nagkatinginan kami ni Tomas puno ng pag-asa at pananabik. Baka ito ang sagot sa aming mga panalangin, ang gabay na matagal na naming hinahanap. Nang gabing iyon, napagdesisyonan naming sundan ang bituin kahit saan pa ito magtungo. Sumapit ang gabi ng aming paglalakbay at kami handang-handa na. Bitbit ang aming mga lampara, ilang piraso ng tinapay at tubig, sinimulan namin ang paglalakbay sa ilalim ng misteryosong liwanag ng bituin. Habang lumalakad kami sa masukal na kagubatan, pakiramdam ko'y parang may kaluluwa ang bituin. Para bang ito'y nag-uusap sa akin, sa amin. Ang liwanag nito'y tila nagbibigay ng init sa malamig na hangin ng gabi. Nararamdaman mo ba ito, Lila? Tanong ni Thomas habang binabaybay namin
ang makitid na daan patungo sa bundok. Para bang may dumadaloy na enerhiya mula sa bituin. Tumango ako, hindi makapaniwala sa kakaibang pakiramdam. Oo, Thomas, para bang ito'y nag-uugnay sa atin kay Tito Andres. Habang nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno'y tila nagkakaroon ng sariling buhay, ang hangin ay nagsimula ng magbulong ng mga sinaunang kwento. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa kalikasan. Sa wakas, narating namin ang isang lumang kuweba na tila matagal nang inabandona. Ang bituin ay nanatiling nakatuon sa pintuan nito. Ang liwanag nito'y patuloy na lumiliwanag. Animoy nagtuturo sa amin na pumasok. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa loob, ngunit naramdaman kong ito na ang oras para tuklasin ang lihim nito. Handa ka na ba, Tomas? Tanong ko habang nakatingin sa madilim na pasukan ng kuweba. Handa na ako, Lila. Tara, tuklasin natin kung ano ang nasa loob, sagot ni Tomas puno ng pag-asa. Pagkapasok namin sa loob ng kuweba, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Ang mga dingding nito'y puno ng sinaunang ukit na tila nagsasalaysay ng kwento ng aming mga ninuno. Sa gitna ng kuweba, isang altar ang nakalagay at sa ibabaw nito, isang maliit na kristal na tila bumabalot sa liwanag ng bituin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang ito ang susi sa lahat, sabi ni Thomas habang unti-unting lumalapit sa altar. Habang pinagmamasdan ko ang kristal, nagulat ako nang biglang nagbago ang liwanag ng bituin. Ang liwanag nito'y nagiging mas maliwanag at nakatutok sa altar. Para bang ito'y nag-aanyaya sa amin na kunin ang kristal. Tomas, tingnan mo, para bang ito'y nag-aanyaya sa atin. Hindi nagdalawang isip si Thomas. Kinuha niya ang kristal mula sa altar at sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa kalaliman ng kuweba. Para bang may nagising na puwersa mula sa kanyang pagkakatulog. Ang paligid ay nagsimulang manginig, ang mga ukit sa dingding ay nagliyab ng liwanag na hindi namin maipaliwanag. Huwag kayong matakot, isang boses ang nagmula sa likuran namin. Paglingon namin, isang matandang babae ang nakatayo. Ang kanyang mukha'y puno ng kabaitan, ngunit may misteryo. Ako si Aling Sisa, tagapangalaga ng kuweba. Ang kristal na iyan ay susi sa lihim ng bituin. Pero mag-ingat kayo, sapagkat ang bawat lihim ay may kapalit. Tumingin kami ni Thomas sa isa't isa, puno ng tanong. Ano ang ibig sabihin ni Aling Sisa? Ano ang kapalit ng lihim na ito? Ngunit bago pa man kami makapagtanong, ang bituin ay nagsimulang umikot sa paligid namin. Ang kanyang liwanag ay bumalot sa amin at bigla kaming napunta sa ibang lugar. Isang lugar na puno ng mga bituin na tila nakapaligid sa amin. Hindi ito pangkaraniwang bituin, bulong ni Thomas, puno ng pagtataka. Para itong pintuan sa ibang mundo. At sa sandaling iyon, unti-unti naming naririnig ang boses ni Tito Andres. Mga mahal kong pamangkin, hanapin ninyo ako. Nandito lamang ako, ngunit may kailangan kayong gawin. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tito Andres? Ano ang susunod na hakbang? Ang bituin ba ang susi sa kanyang kaligtasan o ito'y isang pagsubok na kailangan naming lagpasan? Sa gitna ng liwanag at kadiliman, isang desisyon ang kailangan naming gawin, isang desisyon na maaaring magbago ng aming tadhana. Sa puntong ito, ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng nginig ng mga dahon at bulong ng hangin, kami ni Lira ay nagpatuloy sa aming paglalakbay. Ang kagubatan ay tila isang misteryosong mundo na puno ng mga lihim. Ang mga puno ay nagmistulang higante, habang ang mga landas ay tila walang katapusang mga pasilyo na nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang bawat sulok nito. Sa gitna ng lahat ng ito, ang bituing gumagabay ay patuloy na nagniningning sa aming harapan, tila isang alitaptap na hindi kailanman nauubos ng liwanag.
Sa tingin mo ba ay malapit na tayo? Tanong ni Lira. Ang boses niya ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Parang malapit na, sagot ko, bagaman alam kong pareho lang kaming nagtatangka na kumapit sa kaunting pag-asa. Ang bituin ay naglilimita ng liwanag nito sa isa sa mga sulok ng kagubatan. Tila may nais itong ipakita sa amin. Hindi ko alam kung ano ang naroon, ngunit ang pakiramdam ko'y may mahalaga kaming matutuklasan. Habang lumalalim ang gabi, ang kagubatan ay lalong nagiging buhay. Ang tunog ng mga kuliglig at huni ng ibon ay nagiging mas malakas, isang symphony ng kaharian ng kalikasan. Ang bituin ay patuloy na naglalakbay sa harap namin. Hinahatak kami patungo sa isang direksyon na hindi namin lubos na naiintindihan. Ang mga hakbang namin ay dahan-dahan ngunit puno ng determinasyon. Bigla, sa di kalayuan, isang liwanag ang lumitaw. Hindi ito katulad ng bituin na gumagabay sa amin. Ito ay isang mas malawak at mas maliwanag na liwanag. Kami ni Lira ay napatingin sa isa't isa, alam naming pareho na may kakaiba sa lugar na iyon. Sa aming paglapit, natuklasan namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang lumang balon at sa paligid nito ay mga pulutong ng alitaptap na tila naglalaro sa hangin. Ano kaya ang meron dito? Tanong ni Lira habang unti-unting lumalapit sa balon. Habang tinitingnan ko ang balon, napansin kong may kakaibang pagkinang sa paligid nito. Ang tubig sa loob ay tila naglalaman ng mga bituin, kumikislap at naglalagos ng iba't ibang kulay. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at ang kapaligiran ay nagkaroon ng kakaibang enerhiya. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko kay Lira habang unti-unting lumalapit sa balon. Oo, parang may nangyayari, sagot niya. Ang mga mata ay hindi maalis sa kumikinang na tubig. Sa biglaang paggalaw ng hangin, naramdaman namin ang presensya ng isang tao. Mula sa likuran ng balon, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman. Ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot, bagkus ito ay nagbibigay ng kakaibang aliw at kapayapaan. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad. Naglalakbay kami, sagot ko, at sinusundan namin ang isang bituing gumagabay. Ngumiti ang matanda na tila alam na niya ang aming pakay. Ang bituing gumagabay. Alam kong isa ito sa mga sinaunang himala ng kagubatan. Ngunit kailangang maging maingat sapagkat hindi lahat ng gabay ay may mabuting layunin. Nagkatinginan kami ni Lira. Ang pag-aalinlangan at pag-usisa ay naglalaban sa aming isipan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lira. Ang bituing iyon, patuloy ang matanda, ay may kapangyarihan na makakita ng landas patungo sa nawawalang tao, ngunit minsan ang landas na iyon ay maaaring magdala sa inyo sa lugar kung saan hindi ninyo inaasahan. Bigla, ang balon ay nagpakita ng imahe ng isang batang lalaki, ang nawawalang tao na aming hinahanap. Ngunit sa ilalim ng tubig, nakita namin ang isang anino, isang bagay na tila nagmamasid sa kanya. Isang babala, sabi ng matanda, huwag basta-basta magtiwala sa liwanag na iyon. Ang landas patungo sa nawawala ay maaaring puno ng panganib. Sa sandaling iyon, ang bituin na gumagabay ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, tila may nais itong ipakita sa amin. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, ang balon ay nagbago ng imahe. Ang batang lalaki ay tila sinisilo ng isang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. May kailangan kayong gawin, sabi ng matanda. Ang landas ay hindi palaging tuwid, ngunit ito ang inyong pagkakataon na iligtas siya. Kami ni Lira ay muling nagkatinginan, alam naming may mahalaga kaming desisyon na gagawin. Ngunit bago pa man kami makapag-isip,
Ang bituin ay biglang lumipad pataas, naglaho sa likod ng mga ulap, iniwan kaming may tanong sa isipan. Ano nga ba ang tunay na layunin ng bituing gumagabay? Hindi ko pa rin lubos na maunawaan ang mga pangyayari nang matuklasan namin ang bituing gumagabay. Ang mga gabing nagdaan, naisip kong baka isang panaginip lamang ang lahat. Ngunit bawat umaga, sa bawat pagdilat ng aking mga mata, naroon pa rin ang kakaibang pakiramdam na tila may puwang sa aming mundo para sa mahika. Ako si Liam, 16 na taong gulang, at ang aking pinsan, si Mira, ay 17 taong gulang. Magkasama naming sinimulan ang kakaibang paglalakbay na ito. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang aming pakay, masumpungan ng nawawalang tao na sinasabi ng bituin. Sa aming nayon, isang matandang mangkukulam ang nagbigay sa amin ng palatandaan. Isang lumang mapa na may mga simbolo ng bituin na nagsasabing may itinatagong lihim ang kagubatan sa hilaga. Isang gabi, habang nakaupo kami sa tabi ng apoy sa gitna ng kalaliman ng kagubatan, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat. Liam, sa tingin mo ba tama ang ginagawa natin? Tanong ni Mira habang nakatitig sa mga kumikislap na bituin sa langit. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa likod nito ay naroon ang kislap ng determinasyon. Oo, Mira, alam kong may dahilan kung bakit tayo ang pinili ng bituin at hindi tayo nag-iisa. Sagot ko nang may kumpiyansa. Bagaman ang puso ko'y may bahagyang kaba, ang bituin ay patuloy na gumagabay sa amin. Tila isang matandang kaibigan na hindi kami kailanman iiwan sa ere. Kinabukasan, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, tinatahak ang masikip na daan sa kagubatan. Ang pagmamapa ng aming landas ay hindi laging madali. Madalas kaming naliligaw at bumabalik sa simula. Ngunit sa tuwing kami nawawala, ang bituin ay palaging nandyan, nagliliwanag sa tamang direksyon. Sa isang sulok ng kagubatan, naramdaman namin ang kakaibang presensya na tila humahatak sa amin. Nararamdaman mo ba ito, Mira? Anong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kinang ng bituin na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mahalaga. Tumango siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aasam. Oo, parang may kakaibang enerhiya dito. Parang may nagmamasid sa atin. Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Siya'y payat, ang kanyang buhok ay puting-puti, at ang kanyang mga mata ay puno ng kwento ng nakaraan. Ako si Elias, sabi niya sa isang tinig na puno ng hiwaga. Matagal ko kayong hinihintay. Nagkatinginan kami ni Mira, naguguluhan ngunit hindi natatakot. Kayo ba ang nawawalang tao na sinasabi ng bituin? Tanong ni Mira na may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Umiling si Elias at isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ako ang inyong hinahanap, ngunit ako ang susi sa inyong mga tanong. Ang bituin ay hindi lamang gabay, ito ay tagapangalaga ng mga lihim. Nagpatuloy siya, ang hinahanap ninyo ay nasa puso ng kagubatan, ngunit hindi ito tao. Isang bagay, isang kapangyarihan na matagal nang nakatago. Pinili kayo ng bituin upang ito'y muling ilabas sa mundo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tila may malalim na koneksyon sa mga salitang binitawan ni Elias. Ano ang kapangyarihang iyon? Tanong ko, puno ng pananabik. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang bituin ay naglaho sa kalangitan at ang kagubatan ay biglang nabalot ng kadiliman. Naramdaman namin ang lupa na tila umuuga. Ang hangin ay pumailan lang na parang bagyo. Si Elias ay biglang nawala at ang mundo sa paligid namin ay nagbago. Mira, anong nangyayari? Tanong ko nang may takot sa aking tinig. Nasa tamang landas ba tayo? Ngunit bago pa man kami makakilos, isang liwanag ang bumalot sa amin mula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag ay puno ng kulay, nagpapakita ng mga imahe ng mga nakaraan,
mga kwento ng kagubatan, at mga lihim na hindi pa namin nalalaman. Ang kapangyarihan ay hindi sa pisikal na anyo, bulong ng hangin sa amin. Ito'y nasa loob, nasa puso ng bawat tao. Kayo ang magpapasya kung paano ito gagamitin. Sa puntong iyon, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na binigay sa amin ng bituin. Ang kislap ng liwanag ay patuloy na lumalakas at kami ay nagising sa bagong umaga na puno ng pag-asa at mga tanong. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang kaalaman na kami ay hindi nag-iisa. Ang bituin ay patuloy na gumagabay at ang kapangyarihan ay nasa aming mga kamay. Ngunit ang tanong ay hindi kung paano, kundi kung kailan at saan namin ito gagamitin. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mas malaking kwento na aming tatahakin. Ang paglalakbay namin ni Mara ay tila walang katapusan. Parang kahapon lang nang matuklasan namin ang mahiwagang bituin na gumagabay sa amin sa makapal na kagubatan. Marahil ito ang pinakamatagal na linggo sa aming buhay, ngunit hindi namin alintana ang pagod dahil sa pag-asang dala ng bituin. Sa tuwing sisilip ito sa kalangitan, parang may kakaibang enerhiya kaming nararamdaman. Isang gabay na nagtutulak sa amin pasulong. Alam mo, Lia, sabi ni Mara habang dumaraan kami sa isang lumang tulay na yari sa kahoy. Pakiramdam ko ay may espesyal na koneksyon tayo sa bituing yan. Ngumiti ako bilang tugon. Oo, parang may sinasabi ito sa atin. Parang may lihim na mensahe. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, tinutunto ng landas na tila hindi patag. Puno ng mga bato, makapal na ugat ng mga puno, at minsan ay matarik na daanan. Ngunit ang bawat hakbang ay tila pinapantayan ng pagliwanag ng bituin na para bang sinisiguro nitong hindi kami mawawala sa aming landas. Sa isang bahagi ng kagubatan, biglang huminto ang bituin sa paggalaw. Ang liwanag nito ay naging mas maliwanag kaysa dati, halos nakabubulag. Napansin kong ang paligid ay tila nag-iba. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga puno ay tila bumubulong. Halos hindi ko na mahagilap ang aking hininga, ngunit sa kabila ng lahat, tumibok ang aking puso ng mas mabilis dahil sa excitement. Mara, tingnan mo. Itinuro ko ang bituin na ngayon ay may kakaibang ningning. Nagsimula itong magbago ng anyo, parang isang salamin na nagbibigay ng imahe. Sa gitna ng kanyang liwanag, unti-unting lumitaw ang isang tanawin, isang lumang bahay na yari sa bato, napapalibutan ng mga ligaw na halaman at bulaklak. Sa loob, may isang tao, isang matandang lalaki na tila nagmamasid sa amin mula sa kabila ng bituin. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Siya ba ang hinahanap natin? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik. Hindi ko alam ang sagot. Tila ang bituin ang nagdesisyon para sa amin. Kailangan namin siyang hanapin. Agad kaming nagpatuloy sa daan, patungo sa direksyon na itinuturo ng bituin. Sa bawat hakbang, ang paligid ay nag-iba. Ang kagubatan ay unti-unting nagbukas at ang tanawin ng lumang bahay ay naging mas malinaw. Naroon ito, eksaktong katulad ng nakita namin sa liwanag ng bituin. Nang marating namin ang pintuan, huminga ako ng malalim bago kumatok. Bumukas ito ng dahan-dahan at tumambad sa amin ang matandang lalaki na nasa loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at misteryo. Tulad ng inaasahan ko, sabi niya, ang boses ay parang isang awit na matagal nang nakalimutan. Kayo ang pinadala ng bituin. Nagpalitan kami ng tingin ni Mara. Pareho kaming hindi sigurado kung paano siya sasagutin. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam, parang isang piraso ng makalumang kwento na ngayon lang namin nauunawaan. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, patuloy niya. Ang bituin ay nagpakita sa inyo upang ibalik ang nawala, hindi lamang sa akin, kundi sa inyo rin. Napuno ako ng mga tanong. Ano ang nawala? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ngumiti siya at ang kanyang ngiti ay puno ng hiwaga.
Isang lihim na matagal nang nakatago sa inyong pamilya. Isang kapangyarihan na magbabago sa inyong kapalaran. Sinimulan niyang ikuwento ang isang matandang alamat, isang kwento ng pamilya, ng mga ninuno ng bituin na gumagabay sa mga nawawalang kaluluwa. Ang kwento ay puno ng mahika at misteryo, ngunit higit sa lahat, ito ay puno ng pag-asa. Habang nakikinig kami, unti-unting nagliwanag ang paligid. Parang ang bituin ay naglalabas ng liwanag na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng liwanag, may isang anino na lumitaw sa likod ng matandang lalaki, isang hugis na hindi namin inaasahan. Isang piraso ng kadiliman na tila nagbabantang sirain ang lahat ng aming natutunan. Ngunit mag-ingat, babala ng matanda, ang kanyang boses ay naging seryoso. Hindi lahat ng gumagabay ay mabuti. Ang bituin ay may kapangyarihan, ngunit may mga nilalang na nais itong gamitin para sa kadiliman. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng takot sa aming mga puso. Ang tanong mga yon ay hindi lamang kung paano namin matutulungan ang matanda, kundi kung paano namin mapoprotektahan ang bituin mula sa mga anino na nagtatago sa dilim. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam kong hindi kami pwedeng huminto. Ang bituin ay hindi lamang gabay sa matandang lalaki. Nagsimula itong maging gabay sa aming kapalaran, isang kapalaran na ngayon ay tila puno ng panganib at mga lihim na naghihintay na matuklasan. Sa pagdating ng gabi, naramdaman kong tila mas lumalim ang koneksyon namin sa mahiwagang bituin. Parang may isang puwersa na nagtutulak sa amin na mas lalo pa itong pag-aralan. Nasa tuktok kami ng burol na tanaw ang kalangitan kasama si Kuya Nilo na kasing sabik ko rin sa mga mangyayari. Ang hangin ay malamig ngunit may kakaibang init na tila yakap ng isang matalik na kaibigan. Alam mo, Isay, sabi ni Kuya Nilo habang pinagmamasdan ang mga bituin, parang may kakaibang kwento ang bituin na yan, hindi lang ito karaniwang liwanag sa gabi. Tumango ako, ramdam ang kanyang sinasabi. Oo, kuya, parang may itinataas na tabing sa ating mga mata, isang lihim na dapat nating tuklasin. Sa mga nakaraang gabi, nakita namin ang bituing gumagabay sa isang landas na tila hindi nagbabago. Tila may sinasabi ito sa amin, isang mensahe na puno ng misteryo at pag-asa. Ngunit sa gabing ito, iba ang pakiramdam. Parang may nagbago sa bituin, ang kanyang liwanag ay mas maliwanag, mas masigla. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya na pumapalibot sa amin. Kuya, nararamdaman mo ba yon? Tanong ko, medyo kinakabahan. Ngumiti siya, halatang may nararamdaman din. Oo, Isay, parang may isang bagay na nag-aanyaya sa atin. Habang nakatuon ang aming mga mata sa bituin, unti-unting nag-iba ang kulay nito mula sa karaniwang puting liwanag, naging asul ito na tila kumikinang sa kadiliman. Ang liwanag ay nagmistulang sinag na nagtuturo sa isang direksyon sa kagubatan. Isay, kailangan nating sundan yan, bulong ni Kuya Nilo, puno ng determinasyon. Hindi ko man alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit may tiwala ako sa bituing ito. Puno kami ng pag-asa na ito na ang simula ng pagbabalik ng nawawalang tao, ang taong matagal nang hinahanap ng aming mga magulang. Nagpasya kaming sundan ng sinag. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pag-iinit ng aking dibdib. Ang mga puno ay tila gumagalaw, sumasabay sa ritmo ng hangin habang lumalalim kami sa kagubatan. Ang mga tunog ng gabi ay nagmistulang musika, isang orkestra ng mga nilalang na nagbabantay sa aming paglalakbay. Biglang narinig namin ang isang malalim na tinig, halos pabulong mula sa likuran ng mga puno. Mag-ingat kayo, mga batang magigiting, sabi ng tinig, puno ng kabaitan ngunit may halong babala. Hindi kami natakot, bagkus mas lalong lumakas ang aming loob. Pagdating sa isang maliit na clearing,
nakita namin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab, puno ng kaalaman at misteryo. Alam namin na siya ang nawawalang tao, ang taong hinahanap ng bituing gumagabay. Salamat sa inyong pagdating, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit malalim. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Nagulat kami sa kanyang sinabi. Kayo po ba ang nawawalang tao? Tanong ni Kuya Nilo, puno ng pagkamangha. Oo, ngunit hindi ako basta nawawala. Ako'y isang tagapangalaga ng mga lihim ng kalawakan, sagot niya. Ang bituin na inyong nasundan ay isa sa mga bantay na nagbibigay liwanag sa mga taong nawawala sa kanilang landas. Nagpalitan kami ng tingin ni Kuya Nilo, puno ng pagtataka. Ano po ang ibig sabihin ninyo? Tanong ko. Ngumiti ang matandang lalaki. Mayroong isang puwersa na mas malaki sa ating lahat, isang puwersa na kailangang magbalik sa tamang lugar. Kayo ang napili ng bituin upang maging gabay. Hindi ko mawari ang kanyang sinasabi, ngunit naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ano po ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa kalangitan. Ang bituin ay nagmistulang bumagsak, nag-iwan ng bakas ng liwanag sa lupa. Napatingin kami ni Kuya Nilo sa isa't isa, alam naming ito ang simula ng isang mas malaking misyon. Ang bituin ay bumagsak, sabi ng matandang lalaki, puno ng pag-aalala. Ngayon, kailangan niyo itong ibalik sa kalangitan bago pa ito tuluyang mawala. Ang huling sinabi niya ay nagmistulang isang sigaw ng babala sa aming mga puso. Sa paglipas ng gabi, alam namin na ang landas na aming tatahakin ay puno ng panganib at pagsubok. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ay ang pag-asa na ang bituin ay muling magniningning sa kalangitan na magbibigay liwanag sa mga nawawalang landas. Sa pag-alis namin sa clearing, hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung ano ang susunod. Ngunit isa lang ang malinaw, hindi na kami ang dating magpinsang mangha sa bituin. Kami ngayon ay mga tagapagligtas ng liwanag na kailangang bumalik sa kalangitan. At sa dulo ng aming paglalakbay, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ano ang tunay na lihim ng bituin at paano ito magbabago sa aming kapalaran? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Elara ay naglakad sa gilid ng isang matandang kagubatan na puno ng mga lihim at hiwaga. Ang mga puno ay tila mga bantay na nagmamasid sa aming bawat hakbang, habang ang hangin ay may dalang malamig na bulong ng mga sinaunang kwento. Sa gitna ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na tila may nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga makakapal na dahon. Alam mo, Kai, bulong ni Elara habang patuloy kaming naglalakad, parang ang kagubatan na ito ay hindi ordinaryo. May nararamdaman akong kakaibang enerhiya. Umusal ako ng tahimik na panalangin upang magbigay lakas sa amin habang ang pag-asa na matagpuan ang nawawalang tao, si Tio Remus, ay patuloy na umaalab sa aking puso. Ang aming misyon ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa kanya. Ito'y tungkol din sa pag-unawa sa misteryo ng bituing gumagabay na siyang magiging susi sa aming tagumpay. Nang kami ay makarating sa isang maliit na glade, bigla kong naramdaman ang pagpitik ng isang bagay sa aking bulsa. Kinuha ko ang maliit na kristal na amulet na ibinigay sa akin ni Lola Iska bago kami umalis. Agad itong nagliwanag, isang tanda na kami ay malapit na sa aming destinasyon. Elara, tingnan mo ito! Sigaw ko sabay taas ng amulet na ngayon ay kumikislap na parang isang munting bituin. Dahan-dahang lumapit si Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Kai, ito na siguro ang bituing gumagabay. Tugon niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asam. Sa aming paglapit,
Ang liwanag ng amulet ay naging mas maliwanag. Tinutukoy ang isang direksyon patungo sa isang makipot na daan sa gilid ng glade. Kami ay nagdesisyong sundan ito kahit naramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi nagtagal, narating namin ang isang lumang kuweba na tila nakatago sa likod ng mga lumalaking ugat ng puno. Sa loob nito, may mga sinaunang marka sa pader, mga simbolo ng mga bituin at mga daan. Ang amulet ay patuloy na kumikinang, na parang ito ay may sariling buhay at layunin. Habang kami ay nag-iinspeksyon sa paligid, biglang nagkaroon ng kakaibang tunog mula sa kaloob-looban ng kuweba. Isang tunog na tila isang awit, puno ng pangungulila at pag-asa. Sa kabila ng takot, pinili namin ni Elara na sundan ng tunog, umaasang ito ang magiging daan namin patungo kay Tio Remus. Sa pagdaan namin sa makitid at madilim na lagusan, nararamdaman ko ang unti-unting pag-init ng amulet na para bang ito'y naglalakad patungo sa sariling tahanan. Nang kami ay makarating sa dulo ng lagusan, kami ay nabighani sa aming nakita. Isang malaking silid na puno ng mga kristal na kumikislap sa iba't ibang kulay. Sa gitna ng silid, isang tao ang nakaupo, tila nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang kumikislap na bituin sa kisame ng kuweba. "Tio Remus!" sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng saya at pangungulila. Bigla siyang tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. "Kay, Elara, paano kayo nakarating dito?" Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka at tuwa. Ngunit bago pa man kami makasagot, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa silid. Ang mga kristal ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, tila naglalabas ng enerhiyang hindi namin maipaliwanag. Ang amulet sa aking kamay ay nag-init ng husto na para bang ito'y nag-uudyok sa akin na gawin ang isang bagay. Sa sandaling iyon, narinig ko ang bulong ng isang matandang tinig. "Kay, ang bituing gumagabay ay may kakaibang kapangyarihan. Ngunit sa bawat gabay, mayroong kapalit. Piliin mo ng tama." Ang mundo ay tila umiikot, habang ang mga kristal ay naglalabas ng liwanag na tila isang landas patungo sa ibang dimensyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, ngunit alam kong may malalim na koneksyon ang amulet sa bituin. Sa isang iglap, ang amulet ay naglahong parang usok sa aking kamay at sa gitna ng silid, isang portal ang biglang lumitaw. "Naku, ano iyon?" sigaw ni Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang portal ay nag-umpisang humigop sa amin. Ang puwersa nito ay hindi mapigilan. Sa huling sandali, narinig ko ang tinig ni Tio Remus. "Kay, Elara, kailangan niyong malaman ang lihim ng bituin." At sa isang iglap, kami ay nilamon ng portal. Ang aming mundo ay biglang nagbago. Isang bagong dimensyon ang aming tinatahak, puno ng misteryo at panganib. Ano nga ba ang lihim ng bituin? At paano namin malalaman ang kapalit ng gabay nito?